After a month of waiting, finally dumating na daw yung unit namin. Mga around 8 PM na to. Nag-antay lang kami for systems update and then afterwards, chinek lang nila kung okay yung unit. While waiting, nag-interview yung head of the customer service just to check ano yung overall experience namin with Geely. By the way, yung unit na kinuha namin is EX5 EMI Max. Randomly lumabas lang to sa feed ko nung March 27. March 28, nag-test drive kami. And then March 31, nag-reserve na kami ng unit. Pagpasok ng sasakyan, sobrang ganda ng ambient light. Nasunod sa music. First time ko ring maka-experience nitong heads-up display. At dahil nga bago, nakaka-curious, kahit gabi, kinalkal pa rin namin yung sasakyan. Binuksan namin, chinek lang namin kung ano yung mga nasa loob. So, sa pintuan, nandyan yung ambient light, then yung power steerings ng side mirror. Yung steering wheel niya is hindi yung typical na bilog. Malambot yung leather, ang sarap hawakan. Driver's assistance buttons nandyan. Ayan yung digital instrument cluster. Pinaka nanibago ko dito sa gear shifter. Auto na rin yung parking brake. Eto, wow! 15.4 inches infotainment screen. Eto yung paborito ko sa kotse na to, yung ambient light. Meron na ding isang wireless charging pad, very accessible na air vent controls, 2 cup holders, and then malalim na storage dito sa armrest. Maganda rin yung lightning nitong mirror on both driver and passenger side. Isa rin sa nagustuhan ko is nakatago itong mga air vents and very modern look. Sa ilalim, nandito yung USB-A, USB-C, at saka yung 12-volt power bulb. May space pa for mini bag. Very decent din yung space ng ating glove box. Naka-power tailgate na rin pala to, guys. Pindot-pindot ka lang dyan at bubukas na siya. Malaki, malawak yung compartment space. Perfect to sa amin kasi mahilig kami mag-camping. Hindi ko na napakita lahat ng features. Gagawa na lang kami ng another video for that. Sa ngayon, naalisin muna namin yung mga seat covers para ma-maximize namin yung ventilated seats. By the way, itong Max, meron siyang 16 speakers, pati headrest meron. Mag-sound check tayo next time para makita natin kung gaano siya kalinaw. Per our experience, malambot, okay, comfortable tong mga seats ni EX5 EMI. Sabi ng iba, okay daw pag long drive. Isa rin sa nagustuhan ko is very spacious kapag nandun ka sa backseat. Meron na ding aircon vents at saka reading light. So, ito yung itsura niya pag nasa harapan. Ang cute ng mga speakers dun sa dashboard. Mas marami siyang soft materials kaya premium yung look. Andyan nga rin pala sa taas yung ating sunshade tsaka yung sunroof. And maya dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung voice command for those. At kagandahan nga pala dito sa second row, wala na siya ng floor tunnel. Comfortable na yung uupo sa gitna. Ipakita ko naman sa inyo kung paano kami mag-charge sa bahay. This one is just a portable charger and gumamit lang kami ng extension cord. Napanood actually namin to sa YouTube, so ginaya lang namin. So ang sabi is yung ground, i-clip lang siya to any metal. Ito na nga pala yung video for the sunroof. I'm here. Open sunshade. Okay. Open sunroof. Okay. So, ayan, kaya niya nang magkasunod. By the way, kinabukasan, punta kami ng Tagaytay. Mag-i-start kami at 68% ng battery at 18% ng gas. For that, kaya daw tumakbo ni Geely ng estimate of 242 kilometers. Pero, syempre, depende yan kung saan kayo pupunta. Dahil first time ko magka-EV, hindi po ako expert. So, binabasa ko lang kung ano yung magiging result sa screen. So, mamaya tignan natin pag akyat namin ng destination kung ilan na lang yung matitira. By the way, galing kami nito from Binyan, Laguna. Babaybay lang kami kasi wala naman kaming RFID. And second attempt na namin pumunta dito sa Hiraya. At ganun pa din, ang haba pa rin ng pila. So, abort mission ulit kami for the second time. U-turn. May backup naman kami ng lugar na pupuntahan. Isa rin to sa favorite na pinupuntahan namin sa Tagaytay. Mushroom Burger. 300 meters away lang to from Sky Ranch. And along the highway din. Luma na yung establishments nila pero talagang pinupuntahan. O akala ninyo, puro kare-kare at saka bulalo lang dito sa Tagaytay, no? So, from 68% ng battery down to 20% and 18% pa rin yung gas. Ibig sabihin, gumamit tayo ng 48% of the battery and 0% of gas. That is for the actual 37 kilometers na tinakbo natin. Take note na pa-uphill po si Tagaytay. So, more power yung nagamit. Hindi lang yan, medyo traffic din po. Let's see yung result mamaya kasi downhill naman na tayo pagka pauwi. For now, tara, merienda muna po tayo ng pansit at saka ng mushroom burger. Lumaman yung establishment pero ang sarap pa din. Umuwi na din kami after this. Inabot na kami ng gabi pero wow, tignan nyo naman. So, 37 kilometers pababa. Nadagdagan ng 1% yung battery and minus 2% sa gas. Parang libre na yung pauwi. Yun lang po. Salamat sa panonood. Bye-bye!